Residential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Welcome back once again to your favorite edition of Hello ECU. Conversations that matter. Real talk. Philippine Standard Time, it's 8 minutes after 3 in the afternoon. Mayong hapon sa mga partners natin dira nga nagabantay sa aton diri ang radio show. This is Hello Is It You? Real Talk. Real Talk. Alright, anyway, today is a Wednesday and we're back with our Wednesday habit mga kabyanan. Sa mga nagapalamati sa aton, again, my name is Hines. I'm of course joined by our co-host, no, ng aton nga presidente sa Iloilo Science and Technology University. But of course, due to some constraints at the moment, we will be doing this on solo. Anyhow, sa mga kaupdanan nga nagapamati dira, no, either diri sa mga subunits sa aton sa university or those who are in our radio dials, 585 Radyo Pilipinas Iloilo, liwaton naton. 585 Radyo Pilipinas Iloilo. Please don't forget to join us as well sa atong mga Facebook pages, especially sa atong ISAT University Facebook page for our 1-hour show that is going to offer a lot of exciting topics this afternoon. Just to give you an update para sa atong programa ng Real Talk. Real Talk. We will be we invited a group of researchers from the Social Science Department sa Iloilo Science and Technology University. And they're going to tell us about the study which actually pertains to what we have during this February. And this is, of course, the love month, no? Obviously, this is the love month. Tama? This is the love month. No, hindi mapati mga kaupdanan, kundi nga love month. But anyhow, ang aton niya nga mga ginimbita, no? They're going to present to us some interesting findings regarding sa ilang study. And this pertains to the motivations, no? Ang motivations ng aton nga mga kakilala, no? Kapamilya, katropa, nga sulod iya or magtisting sa mga dating applications. And I was actually told, based on the study, based on what they volunteered to us, ng data collection study was actually from 2023 to 2024. No? So it's more or less, ang 2023 doga patapos ang more or less, no, post-pandemic. Do may ara pa, pero post-pandemic siya. And 2024, of course, medyo do nagturutawhay na gitman. So, ang aton lang taon sinasubong, we will be looking at the data, kag the findings, no, sa aton ng mga researchers. And we will be inviting also, and we have invited, in fact, ang isa sa mga suki naton sa Hello Is It You? And this time sa Real Talk na. Real Talk. Ang aton most reliable resource person when it comes to this particular topic, si Ma'am Dr. Rosemary Prudente, no? And she will be joining us via Zoom later on in the next 1 hour. I think we have a report. Let me just check, no? Basi ara na sa linya, no? Ang aton CAS SSC advisor, si Dr. Ronel Dominguez, for a particular si Ma'am, wala pa. Karon pa si Ronel. Because we also asked, no? Recently natapos na ang aton nga celebration sa College of Arts and Sciences nga days. So we will be asking sa mga updates na iya kung ano ng mga nagkalahitabo, no? What are the developments, no, when it comes to that particular event. Okay? So apart from that, we also invited those guys from the Social Science Department. Ang aton nga amigo, Dr. Steve Laster, kag si Professor Rain Vincent Amalay. They will be joining us shortly. Dria, syempre pa,
sa atong programa sa Hello Is It You Real Talk. Right here on DYLL 585 Radio Pilipinas Iloilo. Check your time. 12 minutes after 3 in the afternoon. Alas tres na! Magpamati na sa Hello, ECFU! ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Diri lang sa DYLL 585 kag sa ECFU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tugtog alas 4 sang hapon. Martes tugtog Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes upod kay Lucille Haspe, kag Jovet Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ECFU President Dr. Gabriel M. Salistri Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Bright, ang programa maging disenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka maulhi sa Study Bright. Ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustituido, Tagsa ka Webes. Level Up, ang programa magdala sa inyo sa nagkalain-lain nga parte sa kalibutan kung sa diin ng ECFU may global collaboration sa international advancement. Kag sa Tagsa ka Bernes, kanta si Miss Liza Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, stay informed inspired. And connected. Nabudlayan ka bala mangita ang sang venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sang venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sang Industry Linkages Development Office for reservation nga nahaptang sa second floor sa Student Services Building kag pangitaan lang si Mr. Francis Fritz S. Portuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190 local 292. Attention, ESAT University graduating students. The ESAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Real Talk. Philippine Standard Time, it's 16 minutes after 3 in the afternoon. Nagabalik syempre pa ang inyong partner sa kahanginan. This is Heinz. And sa mga kabiyanan natin dara nga nagabulubantay sa ating programa, I'm so glad because we're joined this afternoon sa atong programa nga Real Talk. Wiley syempre pa ang aton nga mga katropa from the Social Science Department. We have Dr. Steve A. Laster and of course Professor Vincent Rain Amalay. Sirs, mayong hapon sa inyo. Mayong hapon gid sa tanan nga tagpalamati sa nga Radyo Pilipinas. Mayong hapon sa tanan-tanan nga tagpalamati sang DYLL 585 Radyo Pilipinas no sa aton nga mga estudyante kag mga kaupdanan diri sa ESAT. Kag sa tanan nga tagpalamati mayong hapon. Guro, shout out mga amigo tang isa to ganito ginabaro ko. So anyway, get well soon Sir Andrew. Oo, hindi ka magpatama, sir. Basib lang. Sina Willie si Willie. Sir Andrew sa Pananog. Okay, anyway. Ang oras na subong 17 minutes after 3 in the afternoon. Past the hour 3, no? So, kagina, we were trying to make a case, no, in regarding sa mga dating sites because
well, of course, the month is the month of love. And ang date nga konsepto is actually very popular sa siningang mga sa siningang bulan. Kag ang online dating, no? Because I know based on what I saw, no, ining online dating is not simply focused or isolated to a particular age bracket, no? Lapta gali ini sila. So, we will ask these guys, no, para matun-an naton kag mahibalaan naton ang mga unod iya sang sining findings or ang findings iya sang sining study, no. So ang pinakauna nga question, what actually prompted you sirs, no, to proceed with this study? Ano ba lang mga nakita naton nga problema or may ara bala kita gusto nga may rason bala kung aging punto tagid para estudyuhan ang inyong classes ng phenomenon? Yes, sirs. Una sa tanan, no, nagbunga ini nga konsepto kag interest, no, sa pag-conduct sang isa ka research study sang nag-umpisa ang pandemic, no. Kay balo kita, no, Sir Heinz, Sir Steve, nga during that time ang tanan nga mga pumuluyo are confined sa ila mga panimalay lang, kag isa sa mga factors dito nga feedbacks man coming from our students, from friends and other people, ang boredom, no? Ang ari lang kita tanan sa aton panimalay kag wala kita sang social interactions or engagement sa sagwa, no? So isa sa mga perhaps nga nagtulod amo ang boredom sang mga sining rason sa mga tawo, no? The why is it that they engage in such dating applications and sites, no? Kag in addition siguro ang mga reports man hindi bala sang nakakapi-kapi kita, Sir Steve, no, isa sa mga gindiskusyon naton that time ang mga increased dangers kag ang mga reports nga nagkalatabo bunga or rason sang pag-engage ng isa ka tawo sa isa ka dating apps, no, that makes us curious. Sir Steve, basi ko may idugang ikaw. Yes, sa liwat mayong hapon gid sa tanan nga tagpalamati. Siguro isa man sa mga reasons nga man nga conduct namon ini nga study kay ti una bes soksay faculty kami sang ISATU. So that's one, and I think siguro as mentioned earlier ni Sir Vincent nga kuan ni siya siguro part sang boredom. So siguro sa amon we were able to make use ng boredom and we try to conduct this particular study as mentioned kagaya ni Sir Vincent nga damo mga cases, no, nga nag-engage sa dating app. And well, of course do kanami kay ti sigurong iban kinahanglan sang natawag nga maayo nga relasyon. However, may mga cases or incident report nga nagagwa nga gina-take advantage ang iban. So I think that's one of the reason nga nagtulod sa amon ni Sir Vincent para i-conduct ang study ngayon. Thank you mga sirs, no. Sa mga may question dira, please don't forget to join us through our comment section. Just send your comments or questions sa aton nga mga guests, especially sa topic ta, no. Dating, online dating, daw mo na diri lang, no. Sa aton nga Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo, DYLL Radyo Pilipinas Iloilo, or syempre sa aton nga ISAT University Facebook page. Just don't forget to send also your comments there para at least mabasa taman kag mahatagan ta sang tsansa karon nga mapamangkot ang aton nga mga ginimbita diri sa studio sa Subong. I was actually informed, no, nga ang aton nga isa sa mga guests nang invite, Dr. Prudente is already on board, but we will be having her in just a short while. Let me just proceed sa questions ni mga sirs, no, Sir Steve and Sir Vincent. Ano bang mga objectives ang aton yung study based on well, we identified nga amo ni mga reasons why we are prompted nga studyuhan siya, pero ano ba lang mga specific nga mga objectives gid sang study naton? Yes, actually may mga specific objectives kami diri. Una, to identify and characterize the primary motivations driving dating app adoption and sustained use among Filipinos in the post-pandemic era. Ang ikadua, nga objective namon, is to explore how demographic factor such as age, gender, identity, family status, occupational context shape distinct motivation profiles and application selection patterns. And finally, ang amon nga pinaka-objective is to examine the pandemic's role as a critical historical juncture accelerating digital dating adoption and legitimizing online relationship
initiation culturally. So basically, amon ni siya nga amon gid nga pinaka-objective sa amon nga ginakandak nga study. mo ginaba sa mga tukar-tukar sa mga panahon, Sir Steve, no? So, basically, no, sa aton nga pagpanalawsaw, ulan taon ta, kung sino ni sila or ano ni ang mga rasones, kung nga nagaka-motivate sila to join or to ano bang tama nga gamit sila to engage, no, sa online dating. Okay. And I think there was a significant mention. I mean, it was mentioned significantly ang role sang pandemic at that particular time as a critical juncture, no. Daw ay man tuguro sang ibang ulobrahon abi sang una. Kag medyo ang manami lang to nga pwede ubrahon is actually part, no, in part is to explore ang mga applications siya nga may ara. Okay, let's proceed, no. With those particular objectives, mga sirs, ano ba ang mga findings gid naton based on what we have studied? Yes, sir. Actually, may mga findings kami dire. Sang nagakanda kami sa amon ng mga study. Una, gin-divide namon ini sa 4 ka team para at least mas madali maintindihan. Una, first theme is that partnership seeking and relation development. Siguro later i-explain sa ato ni Sir Vincent anong botsing anon sini. But basically, that's the first theme that we were able to find out when we were actually doing this particular study. Kadua, the second is actually casual dating, experiential exploration and entertainment. Ang pangatlo, ang ginatawag na social connection, companionship and conversation. And then finally, ang ikaapat or last namon nga findings sa sining study is what you call a self-validation, self-esteem enhancement, and identity exploration. So I think for us to be able to understand this different theme, I would like to also ask my partner here para ma-explicar sa aton ang ini nga mga resulta. Sige, sir. Go ahead, sir. Sa pagkandak naton sa sininga study, unang naobserbaran gid naton that time, no, because as mentioned it was pandemic, hindi mahapos ang data gathering. Ikadua, medyo may pang-alang-alang man sa portion sa mga researcher, at the same time sa mga participants, especially kung mabalaan nila, no, nga ang inigali nga conversation will be recorded or was recorded as part of the data gathering. Pero thankfully, no, nakatipon kita sa mga information kag gin assure man naton ang aton nga mga participants that sikreto ang ilap nga identity, no, so that we could also protect their privacy, no, ang ilang pagkatao. Well, currently sa ang ginapag-mention sa 4 ka teams, very notable gid kag medyo amuning nakita ko nga primary nga intention or motivation sa mga naga-engage in the online dating sites and application is to really find partners, relationship, no. Especially siguro bunga man sang boredom nga gin-mention naton kaina, no, kag ang tao, ang nature sang tao nga we are always in relation, no. Do mabudlay sa tao nga mag-isolate, especially nga during pandemic tanan kita na shock, no, nga gulpi lang kita ginbutang sa confines sang aton panimalay. So ang tao medyo mangita gid sang iya nga tion or okasyon wherein to continuously establish relationship. And perhaps also, no, not only to address boredom, but it was made mention isa sinadra is ang self-validation. Relationship, boredom, and self-validation siguro. Real talk. Sang chimpo nga amos gid man sina. Kung mga wala ka sang daw siling abi ka daw may ara ka sang medyo makalingawan, no? Or something that could give you entertainment. Daw istorya mo na lang kagalingon mo. Di ba? Para nga mag-sing ikaw. Daw, kung kulang na lang, magkutol mo kagulingon mo, kamusta ka da? Daw mo na blagawa, no? So, basically, this study offered us a glimpse, no, sa ginamban niyo mga sirs, no, nga Sir Steve and Sir Vincent, kung ano ang isa sa mga rasones base sa gin-thematize ninyong results. Kung nga nag-engage sila into dating, online dating ng mga applications, no? Apart from those mentioned, sirs, ano pa gid?
siguro na may pagino idugang ko lang sa ginhambal man ni Sir Vincent. Interestingly, ang naga-engage gali sa dating app. Kaya you have to remember during the pandemic, that was also the time nga ginintroduce ang ang klase online via online, tama di ba? And all the while we really thought nga ang naga-engage actually the students, no, may mga age brackets siya. So normally ang aton diri nga presumption all the while we thought nga mga kabataan lang. But only for us to find out may mga ara man nga may edad, no? Pag nagambalo ko may edad, mga professional. So basically, though hindi siya pwede ma-confine sa edad lang ng mga kabataan, you have to remember also, ang mga kabataan, amonis lang medyo pag-abot sa gadget, though medyo technical, daw muna, no? Tech savvy. Yeah, tech savvy. Tech That's the savvy. term, ano? Pero at the same time, ang mga may edad, no, or even the professional for that matter, nagakainggan human, no? So I think that's one also. Pero another is that hindi lang ni siya though compulsion or something like that, no? Yeah. Yeah, though hindi siya compulsive, no? Kumbaga or addicted for that matter. But at the same time, though hungod gid siya sa buot, deliberate, no? So basically, gin panumduman, gin desisyonan. And that's why siguro later, basi may istorya man diri sa si partner, ano, sa mga specific experiences that we were able to encounter kung nga ang ini nga topic daw nami mantunan. In fact, sa pag-istoryahan ay manamon nga duha, we also found out nga siguro I'm not sure kung nami siguro kung may na-invite man kita coming from the police officer, ano, nami man kiti tanawon ta kung may data sila, like for example nagreklamo kiti we have to remember bisan bulan inisang paghigugma, pero kung isa ang term nga paghigugma do ginagamit man, no, para sa pagpanunto, no? Bulan man sang pagpanunto. Yeah, so I think daw nami maning tanawon tang aspeto kay daw ining dating online app daw nami gid man siya because we also found out nga naghatag siya sang social connection, companionship, as I mentioned earlier, kag conversation, no? Pero again, daw ginamit siya method also para makapanunto pagid sa iban. Daw muna. So yes, Thank you. Sige, Matuod go ahead. din na, no? Because isa sa mga observations naton during the time when we had this data gathering, hindi lamang mga kabataan ang nag-engage. Sometimes may mga mga single mother no nga siguro nagalao man nga makakita sang isa ka matuod or authentic nga relationship, plus siguro nga considering nga may bata na siya, halimbawa gapangita man sang isa ka partner nga willing magbaton sa iya paagi sinang dating application nga kung sa diin makabulig man, no, sa pagpatubo, sa pagsuporta, sa pagpadako sang iya kabataan or bata for that matter. So kung tan-awon naton, isa ini siya sa mga naobserbara naton during the data gathering naton, no. Hindi lang estudyante but may mga professionals. Kag sakto ina ang hambal ni Professor Steve Laster, no, nga aware ini sila, no. Ginbuot ini nila ang pag-engage sang online dating applications and sites despite nga balaan Manila nga may mga dangers dire, no. Kag tanan kita ay perhaps are aware, no, sang mga risk once you involved in dating applications nga kung sa diin dira nagaguluwa ang mga scams, no, love scams for that matter, no. Especially now, subong ang isa pagid nga gina-consider naton ang deepfake, no. Pwede gid nga magamit sa pagpanunto while others expose their vulnerability in the different platforms, no? Sige, mga kabiyanan, sa mga gusto pa magpadala sa ilang mga questions diriya sa Hello, Is It You Real Talk? Real Talk. Please don't forget, send in your questions through our comment section sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page or sa ISAT University Facebook page para mahatag natin ina sa aton yung mga guests for today as we uncover more sa ilayang study pag-abot ya sa mga online dating kag sa motivation sa mga tao. Why is it that we are so lured, no, sa or nagagakanyat kita, no, to
to join niya sa mga online dating applications. Sa pagbalik natin, we are going to be asking more, and this time we will be joined by no less than our former dean, who happens to be a media personality as well. No? Ay liwan ng aton yung pinaka-ali-ali pag-abot sa mga muning discussions, no? Sir Vincent, Sir Steve, si Dr. Rosemary P. Prudente. She will be joining us in just a short while. Sa pagbalik na iya, siyempre, sa atong programa nga Hello Is It You, Real Talk. Philippine Standard Time, 32 minutes after 3 in the afternoon. Nakabakal ka na bala sang imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ISAT-U Integrated Income Resource Generation Program Store. Nahamtang sa kilid sang ISAT-U sa Dalan Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man kamo makabakal sang tela para sa ISAT-U uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo nga barato. So ano pang ginahulat mo? Bakal na! Alas 3 na! Magpamati na sa Hello, ECFU! ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Dili lang sa DYLL 585 kag sa ISAT-U Public Information Office Facebook page. Alas 3 tugtog alas 4 sang hapon, Martes tugtog Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes ukod kay Lucille Haspe, kag Jovette Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ISAT-U President Dr. Gabriel M. Salistre Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Bright, ang programa nga gindisenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka maulhisa. Study Break, ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustituido, tagsa ka Webes. Level Up, ang programa nga magdala sa inyo sa nagkalain-laing nga parte sa kalibutan kung sabihin ng ISAT-U may global collaboration sa international advancement. Kag sa Tagsa ka Biyernes, kanta si Miss Diza Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, Stay informed inspired. and connected. Attention, ISAT University graduating students. The ISAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Real Talk. Philippine Standard Time, it's 36 minutes after 3 in the afternoon. Siyempre pa, nagabalik sa gapon ng aton nga Hello Is It You? And this is the Real Talk from 3 to 4 p.m. And this happens to be your Wednesday habit, hopefully. Anyway, gusto nato pasudlon sa linya ng aton mga invited guests, no? We have Dr. Ronel Domines, the CAS SSC advisor. And of course, ang aton niyang ginahulatman, we have Dr. Rosemary P. Prudente, our former dean from the College of Arts and Sciences, who will be helping us out, especially sa pag-dissect pagidyan, no? Sa mga questions dito yan sa mga sa research or sa findings na ginhatag sa aton yung mga kaupdanan from the Social Science Department. Hello, Dr. Ronel. Mayong hapon, Ma'am Rose. Mayong hapon, Doc Heinz, and also Doc Steve. Thank you for inviting me. Mayong hapon sa tanan. Hello, ISAT-U. Hello to all our viewers kag listeners for this afternoon. Thank you, Doc. Ang pinakauna namon yung gusto mabalaan, Doc, what are the latest, no, pag-abot yan sa celebration natin sa CAS Days, no, the College of Arts and Sciences Days? Please go ahead.
For the updates, bali kagapon natapos na ang aton nga CAS Days 2026 kag nalipay gid kami kay although nga may ara nga cancellations nga natabo due to malain nga tiyempo naton last week pero natigayon gid kag kanami lang kay nahatagan naton sang entertainment and platform ang aton nga mga kabataan sa pakita sang ilang mga talent, mga abilidad kag madamo-damo pa. Nagdaog ba nga atong kandidata, sir? Abi mo Sir Heinz kasadyagid no kay ang aton nga mga competition subong composed by pangalanan sa lain-lain nga mga grupo and ang sadya kay ang mga candidates naton halin sa damo-damo nga mga program is napakita gid nila ang ilang mga skills kag abilidad. So far ang sa Social Science Department nga mga programs, YouMServe and Community Development is nami ang ilang performance. That's good, that's good. So, ano pa sir ang mga kwanta sa mga sino ba sa from all the programs, no? May ara ba kita ranking kung sino mga nagpanguna and so on and so forth. Yes sir. Bali ang for our CAS Days 2026 natapos naton siya kagapon kag for our ranking aton nga overall sa tanan nga competitions halin sa sports sa aton nga literary musical for the first time nagdaog is ang aton nga program nga BS Mathematics kag ina ginsundan sang program naton sa BS Biology ay lang first runner up kag aton second runner up is from the Bachelor of Science in Community Development. You mean to say, Doc, this is the first time, no, nga nagdaog ang may ara kita representante kag nagdaog siya from the BS Mathematics ka program? Yes sir, bali sa aton nga overall nga champion, amo na ang total sang score sang tanan nga competition. Bali dira nakita nga majority gid sang mga wins halin sa aton nga BS Mathematics. That's why I'm also proud sa aton nga BS Math nga program. And of course, sa tanan man nga naghatag effort sa pag-join sa aton nga mga competitions, lain-lain nga competitions. Congratulations sa tanan nga mga nagdaog kag siyempre sa mga medyo naulihib balos na naman ta next year, no? Doc, I think this is also a great and opportune time for us to siguro i-kwan naton, ihambal, no? Ano ba ang mga programs naton from the College of Arts and Sciences nga nagpartisipar or ano ang kabilugan, no, ng mga programa naton sa College of Arts and Sciences including ang mga bag-o naton nga mga programa? For the information of everyone, ang aton nga College of Arts and Sciences nagakompose ang lain-lain nga mga programs. Una dadira ang na-mention ko nga BS Mathematics, kag may ara man kita nga BS Biology. Ginasundan na sang aton nga program nga Human Services, Bachelor in Human Services. May ara man kita nga Bachelor of Arts in English Language. Kag of course, ang isa sa aton man nga program, no, isa sa pinaka-active nga program naton isang Bachelor of Community Development. May ara ba kita nalipatan? Mas pinalipatan. Abi mo Sir Heinz, gusto ko lang man i-share nga sa aton nga last nga CAS Days kadamo kita na initiate nga mga bag-o nga mga activities nga proud din kami nga na-highlight namon. Isa dira sa mga sa sports, no, kag may ara kami nga drag competition. Ang drag competition is a competition nga naga-showcase sa pagpakita sang gender expression sa aton yung mga kabataan, and I think that is the first time nga sa liwat nga nahiwat na diri sa ISAT-U kaga I believe nga community lain-lain nga spectrum sa aton nga community is nalipay gid kag nasadyahan nga may amo na kita nga event kag competition nga this time nasugudan na naman luwat sa aton nga CAS Days 2026. That's so nice. Thank you so much for the update, Doc Ronel Dominguez. Congratulations to you, sir, as the advisor of course ng CAS SSC. Ang gwapo ko ng advisors ng CAS SSC. Syempre, thank you so Ronel, much. no? Let's also make a huge shout out sa aton nga dean
si Dr. Catherine Yap, no, for spearheading and for the leadership sa aton niyang CAS days. And through the support, of course, ng aton Yes, sir. Gusto ko lang man Go ahead, sir. Go ahead. kagamo lang sir no mayon na mention nga pasalamat gid kami sa aton nga administration for supporting our CAS events, especially of course kay Dr. Gab and to all our key officials nga nagsuporta gid sa aton nga paghiwat sa among activity. And of course amo na no gahatagid ko sang salamat nako gid nga salamat sa aton nga din kay Dr. Yap sa pagsuporta mga pulaw paghatag sang lain-lain nga klase ka support ara gid permi si Dr. Yap. So madamo gid nga salamat Ma'am Yap. And nalipay man ako Sir Hines kay ari diri subong si Dr. Prudente nga ginakabig ko man nga akon isa man ka mentor. Hello Ma'am Rose, thank you ari ka diri subong. I'm so happy to see you. Thank you once again, Dr. Ronel Domines, no, from the CAS SSC, the advisor, and of course mga tropa man sa Social Science Department. Once again, thank you so much, Dr. Ronel Domines. Thank you, Alright, sir. subong Thank you. 43 minutes after 3 in the afternoon. Siyempre pa, mga kabyanan, hindi gid namon pwede mapalampas nga hindi ma-interview ang amon isa sa mga palangga no nga dean sa College of Arts and Sciences nga sa subong medyo by the way no, I don't know if I'm allowed to give this information, pero dean medyo hinay-hinay lang kita kaya was informed nga medyo daw may gamay nga slip sang may kido okay lang kita din. Anyway, let's welcome on the floor no, on air our guest Dr. Rosemary P. Prudente. Ma'am, hello. Yes, good afternoon sa tanan. Nation ako. Can you Yes, hear ma'am. me? We can hear you right. Fine. Thank you by the way, Dean, no, for joining. Sige, ma'am, go ahead, ma'am. It's so good to see you all again. Ini amo ang tropa sang CAS nga which I left behind nga nasaligan gid sang CAS no. And pasalamat din ako nga na CAS is still shining all throughout no kay kung kaisa malipatan tabala ang mga nami nga mga foundation. So salamat sa inyong tatlo kay soon to be Attorney Ronel. I'm praying nga tanan ka mo makatapos gid kag mapahamtang gid sa manami nga nga posisyon. Mayong hapon for this initiative sa inyo. Hello, Isatyu, and I am so glad that once again maskin paano naka-survive. It was such a bad days now. Pero sige lang. Nagulpihan ako man. Salamat gid nga with your call, Sir Hines. Yes, ma'am. Doon nadula akong pamatya nga malain. Pero Pero may mga bala okay. kami din nga question sa imo. Pero I think no, just to properly have the time nga makuha naton ma-ask ang mga questions kay na. We're just going to pause for a short commercial break. And we will be back, of course, with the rest of our discussions together with our former dean, no? The former dean of the College of Arts and Sciences, Dr. Rosemary Prudente. Time right now, Philippine Standard Time, 46 minutes after 3 in the afternoon. Nabudlayan ka bala mangita ang sang venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sang Industry Linkages Development Office for reservation nga nahaptang sa second floor sa Student Services Building. Kag pangitaalang si Mr. Francis Fritz Esportuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190 local 292.
Nabudlayan ka bala mangita ang venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sa Industry Linkages Development Office for reservation nga nahaptang sa second floor sa Student Services Building kag mangitaan lang si Mr. Francis Fritz S. Portuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190 local 292. Alas tres na! Magpamati na sa Hello, ECFU! ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Dili lang sa DYLL 585 kag sa ECFU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tugtog alas 4 sang hapon. Martes tugtog Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes upod kay Lucille Haspe, kag Jovet Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumahil and ECFU President Dr. Gabriel M. Salistri Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Bright, ang programa maging disenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka maulhisa. Study Break, ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustituido, Tagsa ka Webes. Level Up, ang programa nga magdala sa inyo sa nagkalain-laing nga parte sa kalibutan kung sabihin ng ECFU may global collaboration sa international advancement. Kag sa Tagsa ka Biyernes, kanta si Miss Liza Napone kag Dr. Heinz B. Gumahil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, Stay informed inspired. and connected. Nabudlayan ka bala mangita ang venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sa Industry Linkages Development Office for reservation nga nahaptang sa second floor sa Student Services Building kag mangitaan lang si Mr. Francis Fritz S. Portuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190 local 292. Nakabakal ka na bala sang imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ECFU Integrated Income Resource Generation Program Store. Nahamtang sa kilid sang ECFU sa Dalan Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man ka mo makabakal sang tela para sa ECFU uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo nga barato. So ano pang ginahulat mo? Bakal na! Real Talk. Philippine Standard Time, it's 51 minutes after 3 in the afternoon. Nagablik sa gyapon ang aton nga Hello ECFU Real Talk. O po siyempre pang inyong partner sa kahanginan. This is Heinz. And we're still joined, mga friendship, no? Mga tropa, mga partners natin nila ka nagapamati. Together, of course, with our colleagues from the Social Science Department who presented the findings of their study, no, pertaining to online dating. We still have Dr. Steve Laster and, of course, Sir Vincent Amalay. And siyempre pa, balikan natin ng aton nga former dean from the College of Arts and Sciences, who happens to be a registered guidance counselor and a media personality at the same time. We still have on board, we still have on air, Dr. Rosemary Prudente. Hello, ma'am. Pasod lang si Ma'am Rosemary Prudente. Anyway, for those who are still tuned in, no, sa aton radio dial, please don't forget, ang aton pag-join pwede man sa aton yang sa aton yang Facebook page. Okay, we have Ma'am Rose, our Dean. Dean, hello, good afternoon sa liwat.
Ina, ma'am. Ikaw na lang da. Dean, mabatian mo kami, Dean. Can you hear us? Okay. Thank you, Dean. No? Dean, pasensya, gid, pero daw damo, gid sa mga questions ang ipadala dire, and we need your expertise on this. Ano? Kagina, si Sir Steve and Sir Vincent presented a study about online dating. Motivations, kung nga, may mga tao, no? Wailiwan man sa ato ng iban. Naga-intra, nagakaganyat nga kadtuya sa online dating apps, no? Para mag-join. So, there are some areas nga may mga questions nga daw hindi nato, no? Wala nato na ma-capture, Abby, for example. So, we would like to ask for your assistance, no? Your expertise on this. Unahan ko gulo si Sir Vincent for your question, Sir Vincent. Ay, Ma'am Dean, mayong hapon. Kamusta ikaw? Isa sa mga bagay nga luyag namon i-explore, no, pertaining to the topic nga dating apps. Despite of the risk, no, known risk and dangers of the online dating sites and applications, ano ay pagid ang other factors, no, or nagatduso sa aton nga mga pumuluyo sa pag-engage, no, sang dating applications and dating sites in the perspective siguro as guidance counselor, Ma'am Dean. First of all, ang ining dating application, subong dating Apps. apps, amo ni siya ang daw kuan bala, daw pandemya man nga gusto mo ang iban may amo man ni ikaw may amo man na itungod kay na mention mo because of boredom usually nagakadto ni ang mga nagakinahanglan ambot is it really a need to have this dating apps wala lang daw ang panglablas ng kamot na once madapan mo ang amo ni gusto mo na lang na abim amo na. So ang dating apps is not only nga applicable sa mga millennials. Ang mga tigulbam sa damo man na Sakto gina din kita ko to sa presentation nila kagina sa ilang manuscript. Ang age bracket in fact, no, sa mga at least, no, concerning or in the context ng ilang yung present na study, ang age bracket nag-range from 14 years old to 52. Yes. No? Oh, so sa amo sila din nga konteksto, ano bang pananawa naton? I think that validates what you mentioned nga daw hindi lang niya mga para sa mga millennials or mga Gen Z, no? Gen Z. Pati man ang mga Pero, yes, Dean, go ahead. mga tigulbams kani kay tikaw kaysa sabi after your household chores maano uyatan mo cellphone. Dason ni amang sining mga bataon man na sige ba natin i-try until such time na daw nahulog ng buot mo. Kag daw dito ka na nag-focus ng imo attention yan sa buon mong digamo sa kaunong panglaba na ang mga age 30 even up to 55 naga-indulge dira. So sa dalayon mo nga contact mahulog ang buot mo especially if you are really in need of a friend or somebody else nga nagka-intindi sa imo that even your private life is already invaded. So ano ka na mawili ka dira kag wala of all for all you know nahulog na ginang buot mo that you miss even the saying of good night, how are you today? Nakaka-miss gimana din mo mamo pamahaw ka na. Kamusta ka na da hindi ka magpagutom ha? Do into anay balang style until nga nahulog na ginang buot mo hindi ka naka-concentrate sa iba dito ka na lang nga all your personal hidden life, private life is already exposed. Nga na gusto mo na siya ma-meet sa airport.
gusto mo na siya, siling sa mga Belinas mo, ang eyeball, eyeball? Eyeball. Eyeball na, amo na siya. Nga kung kaisa ni mo to daw, hampang-hampang, nagali kay mo hala, part, siguro na for yourself, siguro nahulog ka na ang buot mo sa iya, nga you missed the guy or the girl terribly. So, dira nahulog kita tanan. No? And hindi ka na yung magkakonsentrate ka dito, ka na lang balik-balik, hindi ka nakatulog, hindi siya katawag sa mo ng gabi, worried ikaw, bother ka so much. Pero wala ka sa may mo, you are out of control sa life sa isa katao. Yes. 57 minutes after 3 in the afternoon, mga kabyanan. Din, medyo ginakulang ang aton oras. Ano ang panugyan ta din, no? Sa mga kaupdanan nato nabing ang mga intra sa mga online dating. May arab lang kita gusto i-remind sa ila, no? As our parting shot siya sa siningang topic din. Ang ma-remind na nato na yung mga parting shots nato na is that you don't have really to fall in love not with the person. Kaya kung kaisa nga aton nga mahulugan buot ang cellphone, hindi nga tao. Cellphone ang hulugan buot naton, hindi nga actual nga tao. And you have also to preserve and reserve some of yourself instead of giving the whole of yourself. Balaan ko what's going on in the dating. Kag ang mga private life naton, you can expose it around 1/4, but not all the time. Kung kaisa ginahimo pa ni siya nga doon na blackmail ka bala. I've got a lot of counselies nga amo na nagatabo until sa time daw nagliro-liro sila. So just be reminded na online dating is good for those who really need it and for those who are not committed to other persons. But only to the person nga nagapangayo sa imo. Hindi lang magpadala-dala sa mga person. Just like one person ga-expose himself to another guy. Hindi mo na mabawi mo kay kung kaisa kay blackmail niya ikaw nga nakita mo ang iya, nakita mo man ang iya. Okay lang kung masunod, kung masigi-sigi ang ilang sugilanon. What about kung may mga sablag? Kag hindi man namin. So just be careful. Just be very careful. Yes, just be very careful nga hindi ka magiging irresponsible sa iya nga na trap. Kag hindi ka man mag-expose ng imo nga self dira kay kung kaisa madalman kita bala nga hindi kabutuwa. Yes, Din. Okay. Din, pasensya kayo na wala lang kita oras diri sa atong Hello Is It You Real Talk. We just would like to take this opportunity para pasalamatan ikaw. Thank you so much for taking up the challenge once again to grace our event, no? We would not let this particular opportunity din to pass nga wala ka namon, hindi ka namon maupod, no? We know you're a busy person. Thank you so much once again for joining din. Halong-halong nandira. Yeah. Halong gid. Halong gid. Likewise sa inyo, good luck gid, and also my regards to Sir Gabs. Nga namin kayo nag-promote ka mo sining inyong Hello Is It You. DYLL 585. 585. Radyo Pilipinas. Thank you. Radyo Pilipinas. Okay. Thank you so much. Pagibulahan sa aton nga guest, no? Si Dr. Rosemary Prudente, the former Dean of the College of Arts and Sciences. Overtime. Sirs, thank you so much, Sir Steve and Sir Vincent. Salamat. Thank you also for presenting the findings, no? We hope to have another session, no, para at least mapadayon nato ng ining discussion niya sa Love Month diriya sa Hello Is It You Real Talk. Sa liwat mga kabyana, madamong salamat sa inyo for joining us for the last 1 hour. And we hope to see you once again on the next episode of our program, diri lang sa 585 Radyo Pilipinas, Iloilo. The time right now, Philippine Standard Time, it's 2 minutes after 4 in the afternoon.
inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas.